Lahat. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Hugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Panginoong Jesus, sa aming hindi pagkiling sa katotohanan, sa pagpapalaganap ng kasinungalingan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa pagpili namin na gamitin ang pamamaraang hindi makatarungan, paraang mapang-api, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sa pagpili namin ng buhay na marangya at maginhawa man, ngunit malayo sa iyong kalooban, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mong amin nawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay. Bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin nang sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako nang himagsik ni tumalikod sa Kanya. Hindi ako tumutol nang bubugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas, gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at Siya ang magpapatunay na wala akong sala.
May nangangahas bang maghabla sa akin? Magharap kami sa hukuman at ilalahad ang kanyang bintang. Ang Panginoon mismo ang magtatanggol sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Poon, ako iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Dahilan sa iyo, ako'y inaglahi, napahiyang lubos sa pagkaunsyami. Sa mga kapatid, parang ako'y iba, kasambahay ko na'y di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding matindi sa kalooban ko, sa akin bumagsak ang paghamak sa iyo. Poon, ako iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Kaya naman ako'y wala nang magawa, ang inaasahan kong habag ay nawala. Ni walang umaliw sa buhay kong aba, sa halip na pagkain nang ako'y magutom, ang dulot sa aki mabagsik na lason. Suka at di tubig ang ipinainom. Poon, ako iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Pupurihin ang Diyos, aking aawitan, dadakilain ko't pasasalamatan. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy, di malilimutan. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa iyo, Hari naming Jesucristo. Masunurin kang kordero sa katubusan ng tao, hain sa krus ang buhay mo. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon din ay binilangan nila siya ng 30 salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang pangpaskwa?" Sumagot siya, "Pumunta kayo sa lungsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanyang ganito ang ipinasasabi ng guro, malapit na ang aking oras.
At ako at ang aking mga alagad sa bahay mo kakain ng hapunang Pampaskwa. Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Nang gabing iyon, dumulog sa hapag ni Jesus kasama ang 12 alagad. Samantalang sila'y kumakain, nangusap si Jesus. Sinasabi ko, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. Nanlumo ang mga alagad at isa't isa'y nagtanong sa kanya, ako po ba, Panginoon? Sumagot siya, ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba ng magkakanulo sa kanya. Mabuti pang hindi na ipanganak ang taong ito. Si Judas, na magkakanulo sa kanya, ay nagtanong din, Guro, ako po ba? Sumagot si Jesus, ikaw na ang nagsabi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. WIIFM. Sabihin nyo nga, WIIFM. Ano po ibig sabihin nito? Para doon sa mga nasa marketing, pamilyar po tayo dito. WIIFM stands for What's in it for me? What's in it for me? Sa Tagalog, ano ba meron dyan? Ano ba meron sa atin dyan? Sabay ganun ang kilay, oh. Ano ba meron dyan sa atin? Di ba? Yan, ano? Ano ba mahihit ako dyan? Ano ba makukuha ko dyan? Nakakalungkot. Dahil isa sa pinakamalapit sa Panginoon, isa sa mga alagad, si Judas Iscariote, na siyang pinagkakatiwalaan ng kaban ng yaman para sa pondo ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Ang tresurero, ika nga po, ang lumapit sa mga pariseyo at ang nagsabi siya, WIIFM. What's in it for me? Kung ibibigay ko si Jesus sa inyo, ano ba meron sa akin? Dito po sa simbahan ng Quiapo, ako po ay sadyang nai-inspire. Ako'y 2 buwan pa lamang po dito, pero biniyayaan ako ng Panginoon ng pagkakataon na makilala ang marami o ilan na talaga naman po bukas palad. Sa Ingles, generous. Yung mga nagbibigay na hindi man lang ipinapakilala pangalan nila. Wag na po. Wag na po, okay lang po. Yung mga nagbibigay, malaki man o maliit na halaga, pero mararamdaman mo yung senseridad. Walang hinihinging kapalit. Walang WIIFM. Marahil bilang pagpapasalamat sa mahal na poong Jesus Nazareno. Yung iba, pagbabalik. Binabalik lang niya yung bahagi ng binigay sa kanya ng Diyos. Bukas palad, very generous. At palagay ko po ito yung isa sa mga dahilan kung bakit maraming milagro sa Quiapo. Dahil maraming tao ang hindi nahihiyang humarap sa Panginoon, binubuksan ng kanilang puso, Panginoon, ito puso ko po. Wala akong maitatago sa iyo. At ang paraan nila para ipaabot ang kanilang pagkilala at pagpapasalamat sa Diyos, buong puso silang magbibigay. Nung isang araw, nakalulungkot po, dahil may nag-viral na naman. Isang pare sa Diocese of Antipolo, galit na galit doon sa nagtitinda ng palaspas. Lumabas kayo! Labas!
Sabing gano'n, di ba? Galit na galit yung pare, no? Parang kilala ko pa nga yata yun eh, no? Labas! Nagtitinda po kasi sang palaspas sa loob ng simbahan, ng bakuran ng simbahan. Nag-viral po iyon. Eh, nakakalungkot naman po, again, no? Itong ating mga content creators, ako po isa doon, ini-splice nila kasi yung video eh. Pinuputol nila. Pinipili po nila kung ano yung pinaka-controversial. Makakakakiliti. Yan, ano? Makakakiliti, no? Sa interest, curiosity ng mga tao. At kapag gano'n naman tayo, abay talaga naman panonoorin natin yan, i-share natin yan, ano? Eh, intriguing eh. Nakaka-intriga eh. Gayon pa man, nakakalungkot dahil hindi nabuo yung kuha ng video. At nagpalabas naman po ng formal, no, na kwento o pagpapaliwanag ang simbahang iyon. Nagpapaliwanag na sila na putol ang video. Nung umpisa pa lamang ay pinapakiusapan sila. Ito ay bahagi ng simbahan. Maraming nagdarasal dito. Mayroon namang lugar para sa kanila. Hindi naman minamasama ng simbahan ng pagtitinda. Nakakatuwa nga na nakatutulong ang simbahan sa mga maliliit na mga negosyante. Titinda ng bulaklak, palaspas, kandila. Okay po yan. Pero ang nais lang ng simbahan ay observe naman natin. Eh, tingnan naman po natin kung ano yung tamang lugar. Yung may tamang lugar naman para sa lahat. So nagpaliwanag na ang simbahan na simula pa lang pinakiusapan, ang problema, minura pa yung pare. Minura pa yung pare. So siguro yung pare, tao lang yan, na-trigger, labas kayo. Tumaas na yung tono niya. Bagamat may mga tao na sinserong nag-aalay ng kanilang sarili, ng kanilang handog sa Diyos bilang pagpapasalamat o bilang pagbabalik, ingatan po natin na gamitin natin ang simbahan for personal gain. Ingatan po natin na ang pagiging kasapi ng simbahan ay paraan natin para makakuha ng gusto natin. WIIFM. Pero alam po ninyo, may magandang balita. Dahil sa dami-dami po na nakilala ko sa Quiapo, marami po dito talaga naman po. Ilang oras naririto sa simbahan, nakatira sa malayong lugar. Ang pahinga lamang nila isang maliit na silya dito sa tagiliran. At ilang misa silang maglilingkod. Sila pa ang gumagastos para sa sarili nila. Naririto sila hindi para sa kanilang negosyo, para kumita, para tanungin sa simbahan, ano ba meron dyan para sa akin? Hindi. Buong puso at sincero na nagbabalik sa Diyos na kung ano man ang meron sila. Ang panahon nila, ang buhay nila, at kung ano man ang meron sila, nagbibigay sa Panginoon. Hindi naghihintay ng kapalit. Marami po. You only have to go around the church. You will see a lot of people. Nahahangaan po ninyo. Minsan natutulog na doon sa isang silya, nakayuko, hinihintay yung pag-serve nila. Nakakahanga po, nakakalakas ng loob. Palagay ko po yun ang gustong mangyari ng Panginoon sa atin. Alam na ng Diyos ang kailangan natin. Huwag na natin siyang ibudol. Huwag na natin ang Panginoon na suhulan. Alam na ng Diyos yan. Ang kailangan lang ng Diyos sa atin, ibigay natin kung ano man ang meron tayo sa Kanya. Hayaan natin ang Diyos ang magbigay ng pagpapala sa atin. Huwag natin gamitin ang pagiging relihiyoso ng sambayan ng Pilipino para makuha yung ating sariling kagustuhan. Huwag nating gamitin o samantalahin ang pagiging mabait ng simbahan para manamantala at makuha ang ating kagustuhan. Huwag po. Yun po yung ginawa ni Judas. Ano ang ibibigay niyo sa akin?
kapag binigay ko sa inyo si Jesus. Sa simbahan po, magkasama po tayong lahat, saints or sinners. Tanggap tayo lahat ng Panginoon. Makasalanan ka man, tanggap tayo ng Panginoon. Wala pong problema sa Panginoon. Pero sana, mula sa ating kusa, sa kusang loob po natin, dalisayin po natin ang ating hangarin. Dalisayin po natin ang ating pakikilahok sa ating kinabibilangang simbahan. Dalisayin po natin yung ating mga layunin. Alam naman ng Diyos ang lahat. Alam ng Diyos ang pangangailangan mo. Ibibigay niya yan sa takdang panahon na kaniyang nakikita, sa paraan na higit niyang nakikitang magiging kapakipakinabang sa atin. Idalangin po natin sa Diyos ngayong Semana Santa, unti-unti nating madalisay ang ating mga hangarin, ang ating mga layunin. Sapagkat sa bandang huli naman po, wala namang iniisip ang Diyos kung hindi mahalin tayo at ibigay sa atin ang mga bagay na ikasisiya at magiging kapakipakinabang sa atin. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang nalalapit tayo sa Biyernes Santo, taglay ang pagtitiwala sa ating mapagmahal na Diyos, alalahanin natin ang mapanligtas na gawain ni Kristo na kanyang lingkod. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga nagdaranas ng hindi makatarungang pagdurusa, naway magtamasa ng pagpapaginhawa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang malinis na budhi. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang ating mga sariling pagdurusa, naway magpalago ng ating pananampalataya sa Panginoon. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga kasama natin na nagpapaliban ng kanilang pangungumpisal, bunga ng pagmamalaki, takot o katamaran, naway maging bukas ang isip sa pangangailangan sa kapatawaran. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga may sakit at lahat ng nagdurusa, naway makaranas ng nakapagpapagaling na presensya ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga namayapa, naway makabahagi sa muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Panginoong Diyos, ibinigay mo sa amin ang halimbawa ng iyong anak upang ipakita sa amin kung paano mabuhay at mamatay. Nawa ay pagkalooban mo kami ng pananampalatayang kailangan namin upang makasunod sa Kanya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po na lahat. Sumasamo kami sa'yo, marapatin yaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa'yo poon aming handog, buong puso't pag-iisip. Ilayo mo sa panganib
sa pag-ibig. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain at gawin mong ang pagganap namin sa pagkasalukuyan sa pagpapakasakit ng iyong anak ay magdulot sa amin ng katapatang wagas. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Nababanaaga na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan. At magaganap na ang pag-alala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na yahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Idalangin po natin na hindi lang tayo maging masunuring mga anak ng Diyos, kundi tayo rin po ay maging magalang at nagmamalasakit na kapatid sa ating kapwa. Ama namin, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa parang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat na tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari at ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Tulad ng lupang tigang, walang tubig ako'y nauuhaw. O Diyos, hangad kitang tunay, sa iyo ako'y nauuhaw sa iyo, O Panginoon ko. Ang kaluluwa ko'y nauuhaw sa iyo, O Panginoon ko. Ika'y minamasdan doon sa iyong dalanginan. Nang makita kong lubos
kapusan, lakas mo't kaluwalhatian. Ang kaluluwa ko'y nauuhaw sa iyo, O Panginoon ko. Ang kaluluwa ko'y nauuhaw sa iyo, O Panginoon ko. Ang kagandahang loob mo, higit sa buhay sa mundo. Kaya ako'y magpupuri, ngalan mo'y aking sasambitin. Ang kaluluwa ko'y nauuhaw sa iyo, O Panginoon ko. Ang kaluluwa ko'y nauuhaw sa iyo, O Panginoon ko. Announcement. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak, na sa pagdiriwang na ito ay siyang nagaganap, ipagkaloob mong kami makapanalig ng wagas sa kaloob mo sa aming buhay na walang wakas. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga maimahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus
mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.